Hello, magandang hapon po mga kaindi, no? Samahan niyo pong muli ako sa ating palatuntunan sa araw na ito para po sa ating magandang talakayan para sa ating pananampalatayang Katoliko, no? So, samahan niyo po ako para po sa ating live streaming dito po sa ating page sa In Defense of the Truth YouTube channel, YouTube page pala, page mo, sa page po natin. Hindi pa po tayo pwedeng makapag-live doon dahil hindi pa na-lift yung ating, kumbaga ano tawag dito, discipline daw na nagawa namin kasi meron kaming kaunting community na nalabag doon. So dito muna po tayo sa ating In Defense of the Truth page, no? Ang ating pong tatalakayin ay patungkol po sa defending our Catholic faith, no? Tayo po ay tinatawagan po ng ating simbahang Katoliko na ipagtanggol po natin ang ating pananampalataya. At tayong lahat na mga binyagang Katoliko, tayo po ay mayroong karapatan at responsibilidad na ipagtanggol ang pananampalataya natin bilang isang miyembro ng simbahang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Muli, samahan niyo po ako sa ilang minuto or oras, no, na ating tatalakayan kung ito pa po ay mayroong matibay na batayan sa Biblia at sa mga dokumento ng ating simbahang Katoliko. Bago po tayo mag-start, salamat po at naway may maganda po tayong signal sa araw na ito. At ganoon din po, magpapasalamat tayo sa lahat ng mga taong patuloy na tumutulong sa atin, material, spiritual, financial, at sa lahat din po ng mga taong patuloy na tumatangkilik sa ating YouTube page, YouTube channel at page po sa FB page, no? Salamat po at kung okay po yung ating sound, no? Paki-shoutout po kung okay naman po yung ating sound sa oras na ito. Muli, ito pong video na to ay pag-aari po ng In Defense of the Truth page at YouTube channel. Maaari niyo po itong i-share, i-like, and subscribe. Samahan niyo po ako at tatalakayin natin at nandito po yung ating mga dokumento na ating simbahan na gagamitin natin para po patunayan na ang bawat mamamayang Pilipinong Kristiyanong Katoliko na nananampalataya sa simbahang itinayo ng ating Panginoong Kristo ay may tungkulin at responsibilidad na ipagtanggol ang doktrina, katuruan at mga aral ng ating simbahan. Gabayan nawa tayo ng ating Panginoon sa oras na ito at bigyan tayo ng magandang signal. Muli, patuloy natin ipagdasal ang lahat ng mga taong patuloy na humingi ng panalangin sa kanilang kagalingan, gaya ni Margie Cuo, no? Ni Apple, si Sister Apple, at ganon din po si Neng B, si Chris B, Chris Velasco, at ganon din po si Evelyn Binaflor. Pagdasal din po natin yung anak ni Brother Marco Evangelista na naway maging successful po ang operasyon sa kanya. At ganoon din po, at patuloy natin ipagdarasal ang ating mga yumao na mga mahal sa buhay, no? November po, isang month ng prayer natin para sa kanila. Isama din natin panalangin yung mga separated brethren natin na wala nang nakaalaala sa kanila. Pagdasal din po natin lalo-lalo na yung mga biktima ng bagyo sa Kabikulan, no? Naway makabangon po sila sa kanilang pagsubok na nadaanan sa nagdaang mga bagyo. Pagdasal din po natin ang mga taong patuloy na nangangailangan ng awa at sabag ng ating Panginoong Kristo. Lalo-lalo na yung mga bagong bayani, yung ating mga frontliners at ang lahat ng mga OFW sa iba't ibang panig ng daigdig na patuloy na namumuhay doon kasama ng kanilang mga pamilya. Patuloy po nating idalangin na nasa maayos at ligtas silang pamumuhay at kalagayan. Ganon din po ipagdasal natin na kung sino man po ang iluluklok ng ating Panginoong Diyos sa presidente ng Amerika, ay mangyari po ang kalooban ng Panginoon, no? Pagdasal din natin na maging mapayapa at maayos po yung eleksyon na naganap doon sa Amerika. So maraming salamat. Muli, nandito po si Brother Melchor tungkol po sa ating topic na pagdepensa sa ating Catholic faith. So maraming ngayon, no, natutuwa po tayo mga kababayan, mga kapanalig, mga kapananampalataya at mga kaindi na nagugulat po kami dahil doon po sa ating nakikita natin sa mga social media, no? Yung mga kabataan namulat na sila ngayon kung papaano nila dinedepensahan ang Catholic faith natin, no?
na nandoon nakikita natin. Siyempre, mga kabataan yan, nandoon pa yan sa tinatawag nating kainitan, no? Kaya banat ng banat yan, tirada ng tirada, nag-a-add home na yan, mga ganyan. Darating din ang panahon, maiintindihan nila yan at maibabaligtad nila yung sitwasyon na makikita nila na habang ikaw ay patuloy na nakikipagdebate o nakikipag-dialogue sa ating mga separated brethren, makikita mo kung unti-unti matwitwist yung kanilang ginagawang pagdidefensa, no? Mawawala na yung ad home, mawawala na yung mga personal attack dahil itong ating mga youth ay mga bagito to, kumbaga sa gera ay mainit, gusto lagi nito bakbakan. So darating din ng araw, wag po tayong mag-alala. Ganon din po dati ang style ko no, nung ako po ay nag-aral ng apologetics doon sa Cebu. Bata pa po si brother. First year high school po ako nag-start niyan. Talagang mainit talaga yan. No? Kaya sabi ko sa sarili ko, nakita ko yung aking sarili sa kanila na pagdating ng araw, makikita natin na unti-unti silang maiaayos kung paano nila didepensahan yung ating Catholic faith. No? Hayaan po muna natin kung ano yung ano nila, kumbaga nasa mainit pa yan eh, kumbaga nandoon yung pagnanasa talaga nila, no? Kaya sabi nga, huwag mong busalan ang baka habang gumigiik, no? Gumigiik tong ating mga youth na mga defender, no? Na nakikita natin, no, mawala man tayo, mawala man kaming mga apologists dati, meron nakita tayong maraming papasibol na papalit sa ating mga ginagawang pagtatanggol sa pananampalatayang Katoliko. Nandito po kami upang muling namin ibahagi ang kaalaman tungkol sa ating Catholic faith, no? Bakit po ba natin pinagtatanggol ang ating pananampalatayang Katoliko? Meron po ba yung matibay na basehan sa Biblia at sa ating mga dokumento? So, umpisahan na po natin, no? Kung meron po kayong mga libro nito, no? Kung meron po kayong libro nito, si Brother Mel may mga books po dito, no? Okay, gagamitin po natin dito. Sabi po ng ating Vatican Council, no? Kung meron po kayo, basahin po natin. Ayon po sa libro ng ating Vatican Council, sabi dito, Vatican Council 2, ang sabi po dito, kung ating babasahin, sabi dito, basahin natin po sa Vatican Council 2, Dignitatis Humanae, paragraph 14. The discipline is bound by a grave obligation toward Christ, his master, over more fully to understand the truth received from him, faithfully to proclaim it, and vigorously to defend it. Never be it understood, having recourse to means that are incompatible with the spirit of the gospel, no? Yan po ay mababasa natin sa Vatican Council, Vatican II, no? Libro ng Vatican II, no? Nasa Dignitatis Humanae 14, no? Kinakailangan pong depensahan natin ang ating pananampalataya. Ano pa ang sabi dito sa Vatican II? Sa Lumen Gentium, paragraph 11, ang sabi dito, for by the sacrament of confirmation, the baptized are more perfectly bound to the church and are enriched with a special strength spirit. Hence, they are, as true witness to Christ, more strictly obliged to spread and defend the faith, no? More obliged to spread and defend the faith by word and by deed. Napakalinaw, no? Yan po ay mababasa natin sa Vatican II, Dogmatic Constitution of the Church, Lumen Gentium, paragraph 11. Yan po yung turo sa atin, no? Kaya nga ang sabi ng ating CCC, lahat ng mga binyagang Kristiyanong Katoliko ay may responsibilidad na ipaglaban ang ating at ipagtanggol ang ating pananampalatayang Katoliko. Ano pa sa Vatican? Ito po. Ito pa ang sabi ng Vatican, no? Sabi dito na Vatican II, the bishop should present Christian doctrine in a manner adapted to the needs of the times, that it to say, in a manner that will respond to the difficulties and question by which people are especially burdened and troubled. They should also guard that doctrine, teaching the faithful to defend and propagate it. In propounding this doctrine, they should manifest the material
solicitude of the church toward all men, whether they are believers or not. With a special affection, they should attend upon the poor and the lower classes to whom the Lord sent them to preach the gospel. Christus Dominus, paragraph 13, no? Kinakailangan po, no, hindi lang po yung mga obispo, hindi lang po yung mga kaparian, kundi po tayong mga lay people ay tinatawag din po ng ating simbahan na ipagtanggol, no, obligasyon po natin na pangalagaan, guardian, bantayan, at ipagtanggol ang ating pananampalatayang Katoliko. Dahil tayo ay binyagan, kinumpirma tayo ng Holy Spirit, nung tayo ay nagkaroon ng confirmation, pinagtibay ang ating pananampalataya through confirmation, kaya po dapat lamang na ating ding pagtibayin, pangalagaan, bantayan at depensahan ang ating pananampalatayang Katoliko. Ano pa ang sabi? Dito naman sa Adventist, no, paragraph 21, Decree on Church Missionary Activity, ganito naman ang sabi: lay people should be ready to carry out the special mission of preaching the gospel and teaching the doctrines. Ayan, no? Yung tayong mga lay people, no? Inaanyayahan tayong naging handa at lagi nating daladala ang pangangaral ng salita ng Diyos sa pagtuturo ng ating mga doktrinong Kristiyano. Okay, basahin po natin dito sa Vatican Council, no? Ito po ang sabi ng libro ng ating Vatican Council. Ito po, no, napakaganda po ng sabi dito. Kung meron po kayo nito, mas maganda po. Volume 1 po ito at mayroong Volume 1, Volume 2, no? Book 1, Book 2. Ito po ang panawagan, no? Sabi dito sa page 425 at 105, Declaration in Defense of the Catholic Doctrine on the Church Against some Present-Day Errors. Ayan, ito po, napapanahon po ito. Sabi rito, the mystery of the Church upon which the Second Vatican Council shed fresh light has been repeatedly dealt with numerous writings of theologians. Ayan, while not a few of these studies have served to make this mystery more understandable, others through the use of ambiguous or even erroneous language have obscured Catholic doctrine and at times have gone so far as to be opposed to Catholic faith even in fundamental matters. Ayan, no, yan ang sabi nung Declaration in Defense of the Catholic Doctrine on the Church Against the Some Present-Day Errors, no? Tuloy natin. To meet this situation, kapag daw namimit natin yung mga ganitong pangyayari o ganitong sitwasyon, ang sabi, the bishop of several nations, conscious both of their duty of keeping pure and intact deposit of faith, no? No, pati yung mga bishop po, hindi lang tayo mga lay people, bishop, deacons, priests, tinatawagan na defensahan natin against some present day of errors. Sabi rito, no? Ano sabi? Conscious both of their duty of keeping pure intact the deposit of faith and of other tasks of proclaiming the gospel and unceasingly have through concurring declaration sought to protect the faithful entrusted to their care from the danger of error. Ayan, no? Kinakailangan protektahan natin yung mga deposit of faith o yung ating mga doktrina para po hindi ito magkamali. Kaya tayong mga defensor, tayong mga Catholic lay people na nag-aaral ng salita ng Diyos, sumangguni po muna tayo sa magisterium, lalo-lalo na sa mga documents na ating simbahan bago po natin ito i-reveal sa ating mga kaibigan, no? Kasi lalo-lalo sa ating mga kapanalig, kasi minsan nagkakamali tayo ng basa o interpretasyon at nahihirapan tayo, i-interpret natin sa ating sarili, na-interpret pala natin mali, doon po tayo nagkakaroon ng tinatawag na error. At yung iba nating mga separated brethren, babasahin yung ating mga doktrina, yung ating mga i-interpret nila ng sarili nila, kaya lalo silang nalulubog doon sa mga pagkakamali na ibinibintang nila sa ating simbahan, dahil gayong hindi naman nila dapat i-interpret yun ng kanilang private interpretation. Tuloy natin. Sabi dito, the Second General Assembly of the Synod of Bishops, in dealing with the ministerial priesthood, expounded a number of important points of doctrine regarding the constitution
of the church. Likewise, the sacred congregation for the doctrine of the faith, whose task it is to preserve the doctrine of faith and morals in the whole Catholic world, intends to gather together and explain a number of truths concerning the mystery of the church, which at the present time are being either denied or endangered. In this, it will follows above all the lines laid down by the two Vatican Council. Ayan, no? Pinagtibay po yan ng ating simbahan na defensahan natin, no? So, yan po ay mababasa sa Declaration in Defense of the Catholic Doctrines of the Church as on present day errors. Page 428 po. Kung meron po kayong, ito po, no? Kung meron po kayo nito, nandito po, no? Volume 1, Volume 2 po. Yung binasa ko kanina sa Vatican Council kanina, nandito po yung nakasulat, no? So, napakalinaw po, no? Sabi din ng Agents paragraph 21, Decree on Church Mission Activity, lay people should be ready to carry out the special mission of preaching the gospel and teaching Christian doctrines. No? Tinatawag din tayo, hindi lang po yung mga obispo, hindi lang po yung mga paparian, hindi lang po yung mga deacons, kung hindi tayong mga mananampalataya na sumusunod sa ating simbahang Katoliko, ay tinatawagan na ipagtanggol, ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal, no? Another. Susunod po, ito po ang sabi, no? Sabi dito, sa Lumen Gentium 11, no? Sa paragraph Dogmatic Constitution of the Church, sabi dito, the faithful are more strictly obliged to spread and defend the faith both by word and by deed as true witness of Christ, no? Lumen Gentium paragraph 11, no? Lay people, no? Tayong mga lay people tinatawagan, the people are more strictly obliged to spread and defend the faith both by word and by deed as true witness of Christ. Ano pa po? Tuloy natin, no? Ayun dito sa Adventist paragraph 21, Decree on Church Missionary Activity, sinabi ko na po 'yun, ano? Okay, next, Codex Iuris Canonici Canon Law paragraph 229. Codex Iuris Canonici Canon Law paragraph 229. Ganito po ang sabi. Lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teaching, which is appropriate to teach one's capacity and condition, so that maybe to live according to this teaching, to proclaim it, and if necessary, to defend it, and may be capable to playing their part in the exercise of the apostolate. So, napakaganda na sinasabi sa ating mga lay people, no? Hindi lang sa mga obispo, hindi lang mga sa kaparian, sa mga missionary o sa sino pa pang may mga bukasyon sa simbahan natin, no? Tayo rin pong mga lay people, no? Sabi ng Codex Iuris Canonici Canon Law paragraph 229, no? To proclaim it and if necessary to defend it, no? Sa panahon natin ngayon, kinakailangan nating depensahan ang ating pananampalatayang Katoliko. Gaya nga ng last day na tinapik natin, mga heretic teaching during the early Christian church ay inilibing na sa limot ng mga church father at muli itong bumabangon sa panahon natin ngayon dahil sila ay mga multo na lamang na nakaraan, muli natin silang ibabaon at ililibing ang multo ng nakaraan. Kaya tinatawagan tayo bilang mga lay people na to proclaim it and if necessary to defend it. Another. Sabi naman ng Acts and Decrees of Plenary Council of the Philippines. Ito po ay mababasa sa Second Plenary Council of the Philippines, paragraph 225. Apologetics has always been part of the pastoral and theological tradition of the church. Nandito, no? Apologetic has always been part of the pastoral and theological tradition of the church. We must today be willing and able to defend our teaching
in public fora, no? Ang galing, no? And we need equip the people so that can defend their faith. Parish priests must encourage and support the training of lay people of lay Catholic faith defenders. No? Yan ay mababasa sa Second Plenary Council paragraph 229. No? To defend our teaching, defend their faith. No? Napakaganda, no? Yan mga binyagang Katoliko. Kaya bakit nawawala yung ating mga kaibang mga kapanalig at lumilipat sa ibang pananampalataya? Dahil hindi nila po kayang depensahan yung Catholic faith na kanilang nakamulatan, kanilang natanggap sa mga magulang at sa iba pa nating mga ninuno. Dahil hindi sila nag-aaral. Kaya madali silang nakuha. Pero kung aaralin natin ang ating pananampalataya, doktrina, hindi po tayo kayang bunutin sa pagkakatanim sa pananampalatayang Katoliko. Yung mga mahihina po, yung mga hindi nagbabasa ng Biblia, hindi nakakaalam ng doktrina ng simbahan, yun ang kanilang, yun ang kanilang mga nabibiktima. Kaya nandito po tayo, inaanyayahan bilang mga lay people to defend, necessary to defend, to encourage na turuan, support, and preaching our lay people and lay Catholic faith defenders. No? Nandito po, ini-encourage po natin sila na sumama po kung may mga Bible study dyan sa inyong mga parokya, may mga pag-aaral ng Biblia dyan, sumali po kayo para palalimin nyo po ang inyong pananampalataya upang bumangon at makasagupaan nyo po yung mga anti-Catholic na gumigiba o yumayanig sa inyong pananampalataya at mga katuruan ng simbahan. Kayang-kaya niya pong depensahan at hindi niya po kayo kayang yanigin. Amen. Okay, ano pa yung susunod? Ayon pa dito, sa Acts and Decrees of Second Plenary Council 225, no? We also challenge to provide catechists, pati yung mga catechists tinatawagan, which will enable Catholics to make defense on anyone who calls you to account for the hope that is in you, no? Even po ang mga katekista, tinatawagan din na depensahan ang kating pananampalatayang Katoliko. Bakit? Kasi itong mga katekista, hindi lamang po ito nagpupunta sa mga school, no? Sa mga nagmi-mission din yan. Minsan, ang dala-dala po ng iba nating mga katekista, yung mga basic lang, no? Sa school, no? Ay mga high school, nandoon yung mga anak ng pastor, nandoon yung ma-encounter nila diyan kung paano atakin yung simbahan. Ngayon, kung bilang isang katekista, ang iyong pundasyon ng iyong pananampalataya ay mga basic lang, natural, hindi tayo makaka-respond sa mga tanong at mga attack ng mga anti-Catholic natin, mga separated brethren. Kaya even ang salamat doon sa mga salamat dun sa mga katekista natin na nag-PFM sa akin na ang sabi doon ay salamat brother dahil sa inyong faith, sa inyong channel, no, marami kaming natututunan diyan, no? Salamat din, no? Salamat din sa mga katekista, hindi ko na i-mention ang inyong mga name. Salamat sa inyo, no? Malaki pala ang nagagawang tulong naming mga nagla-live sa aming page at sa YouTube channel, no? Salamat po sa inyong mga suporta. Nandito po kami para magtulong-tulong tayo, depensahan ang ating pananampalatayang Katoliko. Sabi naman ng Acts and Decrees of Second Plenary Council, Article 444, Paragraph 3, ganito po ang sabi. Lay people and particularly lay leaders should acquire knowledge and skill necessary to defend and explain the faith to others. Ang ganda ng sinabi ng Second Plenary Council, no? Acts and Decree nila, no? Sa Article 44, Paragraph 3, lay people and particular lay leaders should acquire knowledge and skills necessary to defend and explain the faithful to others. So, napakaganda, no? Kinakailangan knowledgeable tayo, skill tayo sa pagdepensa at ng ating pananampalataya. Kaibayo natin na mga separated brethren. Kaya inuobliga po tayo, tinatawagan po tayo, responsibilidad po natin na mag-aral at aralin ang ating pananampalatayang Katoliko. Upang sa ganon, yung mga magtatanong sa atin, masasagot po natin. Yan po yung mga dokumento ng ating simbahang Katoliko. Bilang binyagang Katoliko, bilang nakumpirma sa simbahang Katoliko, pinagtibay ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng confirmation,
mag-aral tayo, palaguin natin ang ating kaalaman tungkol sa doktrina, aral at dogma ng ating simbahang Katoliko, at ito ay ating i-explain sa ating mga separated brethren. Sa pamamagitan nito ay maaaring sa pamamagitan nun mabuksan ang kanilang isipan at ma-convert po natin sila. Amen? Tuloy po ulit tayo. No? Okay, sabi po dito, meron bang matibay na batayan sa Biblia yung mga binasa nating dokumento sa simbahan? Sasabihin, dokumento lang yan ng simbahan nyo, wala naman sa Bible yan. So, wala pong gano'n, no? Dahil yung mga dokumento ng simbahang Katoliko, nakabase po yan sa Biblia. Sabi dito sa Jude, no? Sa Jude chapter 1, verse 3, Dearly beloved, taking all care to write unto you concerning your common salvation, I was understand a necessity to write unto you to beseech you to contend and earnestly for the faith once delivered to the saints. Ang ganda ng sinabi ng Jude chapter 1:3, tatagalogin natin, no? Mga minamahal, buong pagsisikap kong ninanais na sulatan kayo patungkol sa kaligtasan na tinanggap nating lahat. Kailangang sulatan ko kayo at pagkatagubilinan sa inyo na inyong ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Even ang Jude 1:3, tinatawagan tayo na ipagtanggol ang ating pananampalatayang Katoliko na tinanggap minsan at magpakailanman sa mga banal. Okay, no? Another, sabi naman ng Pedro 3:15, unang Pedro 3:15, no? Papaano natin ipagtatanggol ang ating pananampalataya, no? Tinatawagan tayo. Siyempre, dapat merong pagmamahal sa kapwa. Hindi maiiwasan yung sinasabi ko, yung lalo na yung mga kabataan na maiinit sa debate, no? Hindi nila maiiwasan na umiral yung emotion, no? Dapat po bilang isang nakikipag-argument ka sa ating mga separated brethren, no? Yung emotion po ang una-una natin kokontrolin, no? Kinakailangan kontrolado natin yung ating emotion na huwag tayo magpapadadala sa emotion, no? Kontrolin mo yan dahil kahit ikaw ay nasa katotohanan, kahit tayo ang nasa tama, kung umiiral ang ating emosyon at kung pinaiiral mo ang pagiging pikon mo, kahit nasa tama ka, lalabas na ikaw pa rin ang nasa mali. Okay, no? So, napakaganda po, no, mga kaindi, no? Yung emotion po, kung tayo makikipag-argument, ay yung emotion po natin ang una-una natin dapat aralin kung paano natin paiiralin yung pagiging humble and meek, no? Kasi minsan merong mga Catholic faith defender na magaling talaga pero pag umiral yung emotion, nawawala sa hulog. So, dapat po nating unang pag-aralang kontrolin ay yung emotion po natin bilang mga Catholic faith defender, no? Ano sabi ni Peter? Sa unang Pedro chapter 3 verse 15, But sanctify the Lord God to your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asks your reason of the hope that is in you with the meekness and fear. No, napakaganda sa Tagalog. Ngunit pakabanalin ninyo ang Panginoong Diyos sa inyong puso. Humanda kayong lagi sa pagsagot sa sino mang magtatanong sa inyo patungkol sa inyong pag-asa na may kahinahunan at pagkatakot. Be humble and fear, no? Minsan, wala na tayong takot ina-adhom mo na, no? Dahil nga, syempre, nandoon ka sa init ng bakbakan na nakakapag-adhom ka, hindi mo maiiwasan yung bakit. Dala siguro ng iyong emotion, kaya hindi mo makontrol. Minsan, yung iba nating mga ka-argument, no? Na nasa mahinahon ka na, dala ng nadadali mo yung kanilang argumento, na nagigiba mo yung argumento, magagalit na yun, no? Lalabas na yung mga ad hominem, no? Bahala sila mag-ad hom, basta tayo ipakita natin na pag tinanong ang ating pananampalatayang Katoliko, dinipensahan natin ito with gentle and meek, with fear to the Lord, no? So, napakaganda po ng ating, dapat po ay ipagtanggol po natin ito, no? Unang-una, ulitin ko po, di lang gusto po ninyong maging defender, una po nating pag-aralan, kontrolin yung ating emotion, no? Dahil pag umiral ang emotion natin, kahit po tayo ay nasa tama, mawawala po tayo sa hulog. Amen? So, mga kaindi, no? So, tuloy po tayo. Ano pang sabi? Tuloy po tayo sa ating usapan, no? Sabi, mga anak, sabi doon sa The Living Bible, and in your majesty, go on to victory, defending the truth,
humility and justice go forth to inspiring deeds. Ayan, sabi ng Psalm 45:5, the Living Bible. And in your majesty, go on to victory, defending the truth, humility, and justice. Go forth to awe-inspiring deeds. Ayan, Salmo 45, chapter 45, verse 5 ng The Living Bible. Sa Tagalog, mga anak, magpakatatag kayo at sa Tagalog, no? In your majesty, go on to victory, no? Hindi ito ibig sabihin na kaya tayo nakikipagdebate, hindi ibig sabihin na lagi gusto natin tayo ay manalo sa argumento. Hindi po ganoon ang ibig sabihin nitong salmo na to na binasa ko, no? Ibig sabihin, no, hindi po tayo dapat manalo sa sabi natin magaling tayo, gusto natin hindi. Dapat pong manalo tayo na ma-convert po natin sila sa pamamagitan ng ating mga salita sa pagdepensa ng ating Catholic point. Hindi po tayo nanghahangad na manalo tayo dahil magaling tayo sa debate. Hindi po yan. To win the majesty, to win, no, sabi, in your majesty go on to victory, no, sa pagtatagumpay. Bakit? Ang nagpapa-convert po niyan yung Espiritu Santo, hindi po tayo. Ginagamit lang tayo. Kaya ang Espiritu Santo po ang nagpapa-convert sa kanila. Tayo po ay mga instrumento lamang para mapagtagumpayan at maging victory po ang ating pinangangaral. No? Kahit kagano ka kagaling magdepensa, kahit kagano, pero kung iyong tinatawag wala ka namang humility, useless din yan. No? Kaya ang sabi ko po, pag-aralan muna natin kontrolin yung ating tinatawag na attitude at yung ating emotion, no? Para pag nandiyan dyan na yung mga ad hom, mumurahin ka, gaganyanin ka, bagbabantaan ka, mananatili tayong humility, sabi ng The Living Bible. And in your majesty, go on to victory, defending the truth, humility, and justice, go forth to all inspiring deeds, no? Pati yung ating mga gawa, no, dapat daw inspiring, hindi lang sa pagdepensa ng Catholic faith. Makita rin sa atin yung tayo ay makatarungan at yung ating mga gawa ay makita na naayon sa kalooban ng Diyos at makita rin sa ating mga gawa ang larawan ni Kristo bilang isang tagapagtanggol ng simbahang kanyang itinayo. Sabi naman ng unang Makabyo 2:64, no? First Makabyo 2:64, ito ang sabi, mga anak, magpakatatag kayo at patuloy ninyong ipagtanggol ang kautusan, kayo ay dadakilain sa pamamagitan nito. Ayan. Ipagtanggol natin ang mga kautusan, ang mga katuruan ng ating simbahan. Sabi ng unang Makabyo 2:64, no? Mga anak, magpakatatag kayo at patuloy ninyong ipagtanggol ang kautusan, kayo'y dadakilain sa pamamagitan nito. No, ang lahat ng kadakilaan, kapurihan at kaluwalhatian sa Diyos. Yung mga papuring naririnig natin, kesyo magaling ka, hindi. Bakit? Dahil ang kapag ka po siniksik natin sa ulo natin na tayo ay magaling at dalubhasa sa pagdidebate, papasukin po ni Satanas yung ating isipan. Kaya po yung iba ay mayroon ng sakit na hydrocephalus, yung lumalaki yung ulo, no? Dahil siniksik nila sa ulo nila na sila yung magaling. Ang karangalan, kapurihan, kaluwalhatian at kadakilaan na naririnig at pinapatungkol sa iyo, ibalik mo sa Diyos. Sa Diyos yan, instrumento lang tayo para patuloy na magtanggol ng ating simbahang Katoliko. Huwag mong aangkinin yung galing dahil hiram mo lang sa Diyos yan. Huwag mong aangkinin yung talino mo, hiram mo lang sa Diyos yan. Huwag mong aangkinin yung wisdom na nasa iyo dahil pahiram lang sa iyo ng Diyos yan. Kaya lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, at kadakilaan ay dapat nating ibinabalik sa tunay na may-ari sa ating Diyos. At huwag mong ilalagay sa ulo mo na magaling ka. Bagkus ilalagay mo sa puso mo upang ito ay tunay na mamunga ng kababaang loob at pagiging tunay na tagapagtanggol ng ating Panginoong Diyos na Hesus Kristo. Amen. Next, 6, sabi dito ng Pilipos 1:16. Si Kristo nangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal. Ayan. Sapagkat alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang mabuting balita ng ating Panginoon, no? Sa Philippians chapter 1 verse 16, no? Kaya natin pinagtatanggol ang ating pananampalataya, nangangaral tayo dahil mahal natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga sinasabi ko ng aking ginagamit na batayan, no, yung unang Samuel 12:20, no? Sabi niya, kahit napakalaki ang inyong pagkakasala, huwag kayong aalis, huwag kayong hihiwalay kay Yahweh, bagkus paglingkuran niyo siya ng buong puso.
no? Yun ang aking ginahawakan, no? Sabi rin nga, si Kristo ay ipinapangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal, sapagkat alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang mabuting balita, no? Ayon po ito sa Philippians chapter 1 verse 16, no? Sabi naman ng Philippians chapter 1 verse 7, the Living Bible, how natural it is that I should feel as I do about you, for you have a very special place in my heart, no? Sabi ni Apostol San Pedro do sa kanyang epistle sa Philippians 1:7, no? Na itong mga taga-Philippian mayroong special na lugar sa kanyang puso. We have shared together the blessing of God, both when I was in prison and when I was and out. Kahit daw siya ay nasa kulungan o kahit siya ay malaya, ang sabi niya, defending the truth and telling others about Jesus. Philippians chapter 1 verse 7, the Living Bible, no? Kahit may yung mga taga-Pilipos, mayroong isang lugar sa very special place in my heart, mayroong isang lugar sa kanyang puso, no? Natatanging lugar sa kanyang puso. Ang mga taga-Ephesian na at sineshare nila ang kanilang mga grasya o mga blessing na ibinigay sa kanila, kung kahit na sila daw, kahit na siya, when I was, sabi ni San Pablo, when I was in prison, kahit ako ay nasa kulungan o ako ay nakalaya, defending the truth and telling others about Jesus. Yan po yung ginagawa nating mga CFD at ang mga apologists, no? Salamat po. Correct, no? Sabi ni John P. Torres, hindi importante yung mananalo. Ang importante ay may kakayahan kang ipagtanggol, depensahan yung iyong pananampalatayang Katoliko. Hindi yung oo nga. Hindi puro oo nga, brother, no? Hindi puro oo nga, parang baka yan, no? Hindi tayo, pag tinanong tayo ng mga separated brethren natin, o nga lang tayo ng o nga, no? Ang alam kong umuunga lang, yung baka, yung kalabaw, yun lang ang mga umuunga. Pero ang mga Katoliko, hindi yan mga umuunga, kundi sumasagot yan at pinagtatanggol ang ating pananampalataya. Okay, tuloy natin, no? Okay, sabi dito, tuloy natin. Sabi dito, Ecclesiastico chapter 4 verse 28. Ecclesiastico, no? Ito po ay nandoon. Iba po yung Ecclesiastes sa Ecclesiasticus, no? Iba po yun. Ipakipaglaban mo ang katotohanan hanggang kamatayan at ipaglalaban ka ng Panginoong Diyos. Ang ganda, no? Ecclesiasticus chapter 4 verse 28. Ipakipaglaban mo ang katotohanan hanggang kamatayan at ipaglalaban ka ng Panginoong Diyos. Yan ay mababasa sa Ecclesiasticus chapter 4 verse 28. Kaya yung ating simbahan, no? Kaya yung ibang mga church father, pinaglalaban nila, binubuhis ang buhay, pinagtatanggol ang mga aral at doktrina ng ating simbahan, no? No, ang sabi, ang ganda, ipaglaban mo ang katotohanan hanggang kamatayan at ipaglalaban ka ng Panginoong Diyos. Amen. Ang ganda, no? Okay, next. Okay. Ang sabi, sa unang Timoteo 6:12, ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan, dahil diyang katinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong panananalig kay Kristo. Ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya, no? Defend your faith, no? Seriously, vigorously, no? Victoriously. No, ipaglaban natin yan, no? Hindi natin kailangan na tayo ay sabihin natin lagi tayong manalo, hindi. Hindi po ibig sabihin na kapag ka ikaw ay lumaban sa debate, ibig sabihin ikaw na ang panalo. Hayaan mo nga mag-claim ng nanalo yung mga separated brethren natin. Basta tayong mga Katoliko, hindi tayo nakikipag-debate, hindi tayo nakikipag-argument sa kanila para sabihin na mananalo tayo. Kung hindi, para depensahan, ipaalam sa kanila na yung kanilang mga bintang para sa atin ay mali. No, yun po ang ating layunin para kung bakit tayo nakikipag-discussion, kung bakit tayo nakikipag-debate, hindi para manalo, kung hindi ipaunawa sa kanila na mali ang kanilang bintang para sa ating lahat. Gaya nga ng sinabi ng unang Timoteo 6:12, no? Ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya, panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan, dahil diyan ka tinawag, diyan tayo tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong panananalig kay Kristo. Tinawag tayo dyan. Next, sa Efeso chapter 6 verse 12.
sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, no? Totoo, hindi tao ang kalaban natin. Yung masasamang espiritu nag-uudyok sa kanila para manira sa simbahang Katoliko. Ini-inject yan ng mga separated brethren natin. Yung tinuturo ng mga pastor, lapastanganin yung simbahang Katoliko, hindi yan mismo kagagawa ng tao. Yan ay udyok ng mga masasamang espiritu. No? Kaya nga ang sabi ng Efeso 6:12, sabi, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual na kasamaan sa himpapawid. Yan ang tunay nating kalaban. Ginagamit itong Biblia, ginagamit itong mga heretical teaching para gibain, yanigin ang simbahang Katoliko. Pero hindi wala po silang magagawa dahil even the gates of hell shall not prevail against it. Okay. No? Sila po ay naiinjikan lang. Sila po ay kumbaga nai-impluwensyahan lang ng mga tinuturo ng kanilang mga ngaral at tagapagturo, no? Ang masakit niyan, dating Katoliko na convert sa ibang religion, mag-aaral para sirain, atakihin ang simbahan. Doon pa lang niya maiisipang mag-aral kung paano atakihin ang simbahan. Pero nung siya ay membro ng simbahang Katoliko, hindi naman man lang niya naisip, sumagi sa isipan niya na aralin ang doktrina ng simbahan. Nang sa ganon ay madepensahan niya ito. Bagkus nung natuto ng Biblia at lumabas sa simbahang Katoliko, ang simbahan na ngayon ang inaatake. No? Kaya nandito po tayo, no? Gaya ng sinabi ko, bilang isang defensor, bilang isang tagapagtanggol ng simbahan, hindi natin layunin na magmagaling tayo at sabihin natin champion tayo sa debate. Hindi po, kanila na lang yun. Ang layunin po natin bilang mananampalatayang Katoliko, bilang mga lay people, tinatawagan tayo ng simbahan, ipaglaban, ipagtanggol ang ating pananampalataya. No? Hindi upang manalo o maging magaling sa debate. Kundi brethren na yung kanilang mga allegation, yung kanilang mga ginagamit na anti-Catholic attack ay masasagot po natin. No? Ngayon, kung ikaw ay gusto mo maging defensor, maraming nagpipm sa bro, paano ba ang maging defensor? Paano ba ang maging Catholic faith? Actually, Catholic faith defender ka na, nung bininyagan ka, tinanggap mo ang banal na Espiritu Santo, nung kinumpirma ka, pinagtibay ka ng banal na Espiritu Santo, at mayroong kang obligasyon at responsibilidad na ipagtanggol mo ang pananampalatayang Katoliko. Catholic faith defender na ang bawat mamamayang Kristiyano lamang ay hindi nag-aaral ng ating mga katuruan. Lahat po tayo, mga Catholic faith defender, nung tayo bininyagan, nakumpirmahan tayo, no? Ngayon, kung gusto mo pumasok sa organisasyon, ibang usapan na yon, no? So, yun po ang ibig sabihin ng Catholic faith defender. Iba po yung Catholic faith defender na organisasyon, iba po yung pagiging Catholic faith defender natin nung tayo ay bininyagan at nakumpirmahan, no? Dahil ang ating pananampalataya, pinagtitibay ng confirmation. Catholic faith defender ka, mag-aral ka para madepensahan mo ang ating pananampalatayang Katoliko. Amen? So, maraming salamat, no? Yan po yung aking panawagan sa mga kabataan, no? Na nakikita ko na napaka malalalim na sa pananampalatayang Katoliko, nakakadepensa na sila sa ating Catholic faith. Pero ang suggest ko po ni Brother Mel, huwag nating paiiralin ng ating emotion. Kontrolin po natin yan. Pansinin nyo, kapag si Brother Mel ay nakikipagdebate, dinadaan ko sa tawa. Dahil sa pamamagitan ng pagtawa po ni Brother Mel, nakokontrol ko po yung emosyon na gusto kong magalit, gusto ko na mapikon. Hindi po yung lumilitaw sa pagkatao ko. Bakit? Sa pamamagitan ng pagtatawa ko, sa pamamagitan ng aking pagngiti, hindi po niya madaig yung aking damdamin. Bagkus ang emosyon po ay natatalo ko. Kaya sasabihin, si Brother Mel, pag nakikita, tawa lang ng tawa. Hindi nila alam yung pagtawa ko na yun, pang-control po yun ni Brother Mel para hindi po umiral ang aking emosyon. Amen? So muli, bilang mananampalatayang Katoliko, tanggol ang simbahang Katoliko, ipangaral ang katotohanan sa mga anti-Catholic at hindi para maging champion bilang defender. No? Hindi po yun ang turo ng simbahan na kapag tayo ay maging defensor, tayo ay maging champion sa debate. Wala pong ganon, no? Walang doktrina at walang document ang simbahan na maging champion ka sa pakikipagdebate. Ang gusto ng simbahan, tayo po ay mangaral at magturo at depensahan bilang mga lay people para sa simbahang Katoliko, hindi para maging champion sa debate. No? Naiintindihan ko yung ibang mga kabataan
na yung init ng kanilang pagdidebate, yung gano'n. Nandoon, nung araw, gano'n din si Brother Mel. Kung darating ang araw, makukultivate din yan. Mailalagay din nila sa tama kung paano nila didepensahan yung kanilang pananampalataya. Muli, maraming sa inyo, no? Lalo-lalo na doon sa nagbibigay sa atin ng material, spiritual, financial na tulong, hindi na natin i-mention. Siya nga pala, mga kaindi, no? Si Brother Mel po ay mayroon pong announcement, no? Sa darating na first week at last week ng November hanggang third week ng December, 4 na linggo, may nag-sponsor po sa atin na bawat kung sino po ang magpapadala ng picture through messenger na ang ating tema ay the family that prays together, stay together, na sama-samang nagro-rosary. Kung sino po yung mapipili, mayroon pong 1,000 pesos. Yun po ang ibibigay ng ating sponsor, no? 1,000 daw pang Noche Buena niya raw, no? No, totoo po yun. Kami po ang magpapadala through Palawan Express padala, no? Mag-uumpisa po 'yan sa third week ng November, basta 4 na linggo po 'yon. Siguro first week ng December, doon na po mamimigay ng 1,000 kada linggo, 1,000, no? Basta pipiliin po ng ating sponsor kung sino ang napili niya, padadalan po namin ng 1,000 pesos, no? Bigay niya po 'yon, no? Wala na pong kaltas yun. Kami na po ang magbabayad sa LBC. Kaya magka-picture na po na sama-samang nananalangin na rosary, at kung mapili kayo, mayroon po kayong 1,000 sa ating sponsor. Salamat po sa ating sponsor na ginagamit ang ating page at YouTube channel. Ganon din po, brothers and sisters, no? Meron po kaming special na pahatid sa inyo. Gumawa po ulit kami ng another na YouTube channel, no? Ang ano namin ay Truth Seeking Understanding, no? Another YouTube channel namin ito, hintayin niyo po, ipopost po namin ito. Ang laman po nito, hindi po apologetic, hindi po pagninilay. Kaiba po ito sa laman ng In Defense of the Truth. Ang magiging laman po nito ay yung biblical, historical perspective, yung mga hermeneutics, yung mga exegesis, yung mga history, yung mga Hebrew culture, tradition, Greek tradition. Yun po ang magiging laman yan para po lalo nating maintindihan ang Biblia, no? Kung ano po yung natutunan namin, doon po namin ilalagay, no? Abangan nyo po yan, mag-subscribe po kayo na Truth Seeking Understanding, no? Doon din po, magla-live din po tayo dyan, no? Iba po itong in defense, ang laman po na in defense ay pagdepensa, pagninilay. Doon po ang ilalagay namin yung mga natutunan po namin, mga Hebrew-Greek culture and tradisyon, yung mga panulat nila, mga panitikan nila, biblical, historical perspective, at iba pa, no? Maganda po, no? Pag po yung pinagsama ninyo, yung defend our Catholic faith, ay yung mga biblical, historical perspective, lalo pong magiging matibay ang ating pananampalataya sa simbahang Katoliko. Abangan nyo po at mag-subscribe po kayo sa aming pangalawang YouTube channel na ginagawa, no? Inaayos na lang po yung logo. Yung logo po namin, Trinity rin po yung aming logo, no? Trinity, makikita niyo po, paros kamukha din po ng logo natin, pero maganda rin po. So maraming salamat sa inyo, no? Abangan niyo po yung aming ikalawang YouTube channel, no? Kami pong ni partner ni Sis Marilo ang magpapalitan doon sa pagbibigay ng about biblical historical perspective, no? Mando doon po. Gagamit tayo ng mga libros. Take down niyo po 'yon, no? Basta magla-live din po tayo doon, no? Hindi po namin kakalimutan yung in defense, bagkus lalo po tayong magpaparami ng mga kaalaman para depensahan natin ang ating pananampalatayang Katoliko. So maraming salamat sa lahat ng mga taga-subaybay natin, no? Babasahin po natin ang inyong mga katanungan. Actually, ito sabi ni Kenny Doy Yangaw. Magandang hapon, Bro Melchor. Leo Tagpuno, Kapitan, no? Ito si Kapitan, pag-pray natin din to si Kapitan Leo Tagpuno, no? Pa-shout out, Brother Melchor, watching from Nigeria. God bless, brother. Ingat ka parati. Salamat, Kapitan Leo Tagpuno, no? Catholic Faith Defender din ito, no?
Kenny Doy, nga, okay na okay ang sound, Romel. Okay, loud and clear. Sabi ng Santungang Katutubo, Kuya, kumusta? Brother John Kato, ito, no? Si Brother John, kaibigan ko rin to. Si Elek Sema Elasnom, God bless, Bromel. Dariel Labasre, Isogon, good eve, Bromel. DC Cogtas, etong si DC Cogtas, no? Bahala na kayo, ipagdasal na lang natin dito si DC Cogtas, no? Ipag-pray nyo na lang yun. Okay, no? Ipag-pray natin itong si DC Cogtas. Siguro kilala niyo naman yan, no? Joel Lirio Marte. Salamat, DC Cogtas. Nanonood ka sa amin, ano? Good afternoon, Romel. Joel Lirio Marte. Ichipeng Bagunas Miro. Good afternoon, Romel Chor. Salamat din, Ichipeng, no? Sa iyong ibinigay sa atin. No? Hindi ko na sabihin kung ano yon, no? Salamat at gumanda kahit papano yung ating signal, okay? Roy Ramos, good PM, Romel Chor. Okay, andi dito yung ating partner. Rosales Antonio, God bless, brother. Okay, salamat. Sabi ni Ichiteng Bagunas Miro, tama si Bromel, pag nakikipagdebate, tawa lang ng tawa, cool na cool lang. Yes, wag natin pairalin yung ating emotion. Kahit na magaling ka, sabi natin maalam ka, pero pag ikaw ay pikunin, alaskador ka, at pinairal mo yon, talo ka pa rin sa argumento. Okay. Santong Katutubo, good PM kuya. Just Harvey Torres, magandang gabi, Bromel. So wala po ba kayong katanungan mga kaindi? Hindi importante kung manalo o matalo. Correct. Ang importante how to defend our Catholic faith and how to proclaim the gospel and the truth about the doctrine, the dogmas, and teaching of our Catholic faith. Yun po ang importante. Amen. Sabi niya, ang layo natin ay ipaliwanag sa kanila ang doktrina natin. Yes, correct, my partner. Conrado Belisario Maulas. Good evening, Romel Chor, watching from Marikina City. Okay, amen, no? Salamat sa mga nanonood sa atin. Sabi ni Eddie Gutierrez, magandang hapon sa lahat. Salamat, Eddie Gutierrez. Hindi kaya to yung tatay ni Richard Gutierrez at saka ni Raymond, no? Good, Melissa M. Soriano, good PM, Romel, God bless you. Okay, salamat. Ichipeng Bagunas Miro, Bromel, tanong ko lang, ano po ba ang significance sa salt at kinagamit din natin sa mga exercise right season? Ang salt ay sumisimbolo minsan sa ating pananampalataya. Sabi nga ng ating Panginoon, kapag ang asin ay nawala na ng alat, ito ay wala ng kabuluhan, aapak-apakan lamang ng tao. Sumisimbolo rin ang salt sa ating pananampalataya. Kapag ang asin ay wala ng alat, hindi na asin yan dahil walang asin na maalat. Di ba? Meron nga kaming mga joke na ginagamit doon eh. Meron daw 11 commandments, hindi raw 10 yun, 11. Biniro ko, ano yun? No, tinanong ko. So, hindi niya malaman. Sabi ko, ganito yung 11 commandments. Joke lang po ito, no? Do not eat salt because it is asin. No? Okay. Ichipeng, no? Ang asin ay sumisimbolo o sumasagisag sa ating pananampalataya ay nawala na ng saysay, wala na tong kabuluhan. Kaya po, dapat po ang ating pananampalataya ay patuloy na kagaya ng asin na maalat at patuloy po na nalalasahan at ninanamnam ang alat ng asin. Ganon din po ang ating pananampalataya. Dapat pag-alabin din po natin at patuloy na maging maalat gaya ng asin ang ating pananampalataya. Dahil kung ito ay nawalan na ng alat at nawalan na ng lasa, wala na rin pong kabuluhan ang ating pananampalataya. Salamat, Ichip Keno, Bagunas Miro. So, dito nagtataka po ako, wala po gano rito nagtatanong, no? Pero doon sa ating page, sa ating YouTube channel, no? Marami po nagtatanong. So, okay lang po. So, muli, no, abangan nyo po yung pag-launch ng aming ikalawang YouTube channel, no? Marami po tayong mapupulot doon, no? Hindi po ang laman nun ay hindi po pang defensa. Ito pong in defense of the truth, mga defense po ang mga laman nito. Ang mga nando doon po, biblical historical perspective, yung Hebrew, Greek, culture and tradition, kung bakit ganun pagkakasulat sa Bible. Kasi hindi alam ng iba nating mga separated brethren na ang Biblia, ang mga konteksto ng Biblia ay may kakaibat yan na kultura at tradisyon. No? Kaya hindi nila maintindihan yung mga talata at ini-interpret ng letra por letra. Yun po ang magiging laman nun. Yung mga exegesis, yung mga history, yung mga ganon. No? Yun po. No? Abangan nyo po, mag-subscribe po kayo at manood po. No? Antayin nyo po yun. At ipopost po natin sa ating
Facebook, no. So maraming salamat sa inyo mga kaindi, no. Naway patuloy po nating suportahan hindi lamang si Brother Mel kundi yung iba nating mga mumunting mga vlogger na CFD na gusto ring tumulong sa pagpapalaganap ng pananampalatayang Katoliko sa kanilang mga channels nila. Tulungan din natin sila, no? Okay, salamat. So, maraming salamat mga kaindi. Ito po si Brother Melchor na nagsasabing tindigan ng tama, ipagtanggol ang katotohanan. God bless us all. Mabuhay tayong lahat. So, muli, gabayan tayo ng ating Panginoon Diyos sa ating paglalakbay bilang isang mananampalataya at tagapagtanggol ng ating simbahang Katoliko. Ulitin ko po, patuloy po nating ipanalangin ang mga biktima ng nagdaang bagyo, lalo-lalo na sa Kabikulan. No? Yung mga taong may mga karamdaman na nangangailangan ng kagalingan, patuloy po nating ipag-pray yan. So, salamat po at maraming salamat. Hanggang sa susunod na mga araw, panyahayaan niyo po, no? Pag pumunta na po tayo sa buwan ng December, about Christmas na po ang ating magiging topic, no? Yung Christmas tree, yung caroling, yung Christmas card, yung bakit may bilin, December 25, Santa Claus, no? Frosty Snowman, anong kaugnayan ng Frosty Snowman dyan sa ating Pasko, no? Lahat po yan tatalakayin natin dito pagdating ng December, no? Yun po ay karamihang ginagamit ng ating mga separated brethren at yan po ay ating sasagutin sa darating na December, no? About Christmas na po ang ating magiging yung Christmas light, bakit mayroong Christmas light? Bakit mayroong Christmas tree? Okay, sasagutin po natin at pag-aaralan po natin at dedepensahan po natin dito sa ating In Defense of the Truth page at In Defense of the Truth YouTube channel. Muli, inaanyayahan ko po kayong isubscribe nyo po ang aming paparating na isa pang YouTube channel. Okay, salamat po at maraming salamat. God bless us all. Mabuhay po tayong lahat. Glory to God. Amen and amen. Viva Iglesia Katolika. Viva Cristo Rey, Ave Maria, Gracia Plena, Amen. In the name of the Father, Son, of the Holy Spirit, Amen. Salamat po sa inyong lahat. Mapagpalang araw ng Lunes ng gabi. Sa ibang bansa, yung mga nanonood, mapagpalang araw ng umaga ng Linggo sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. Salamat po at maraming salamat po. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating pagkikita. Amen. Amen.